Oh, Asek, double Ayun. morning. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig. alam ko kwarta na, wala pa. Kala ko naging bato, Asek. Oh, game. Go ahead, Beng. Bigyan nyo nga kami ng idea. May plano daw ang Department of Agriculture mamahagi ng 5,000 piso sa mga magsasaka sa, kailan ba to? Setyembre? Weng, itong ating pinamimigay na 5,000 pesos ay bahagi ng Rice Farmers Financial Assistance ng Rice Tarification Law na taon nang ibinibigay natin sa mga magsasaka ng palay na yung kanilang sinasaka ay hindi tataas sa 2 hektarya. Base ito sa collection ng taripa ng bigas. Last year matandaan natin yung na kolekta ay almost 30 billion. Uy. At automatic doon 10 billion ay binibigay sa Rice Competitiveness Enhancement Fund at yung excess sa collection ay pinamamahagi bilang unconditional cash transfer sa mga magsasaka nga. So about 20 billion yan this year. Oo. Pero yung ipapamigay na cash ay 12 billion and then yung 7 billion ay gagamitin sa diversification and then 1 billion ay sa land titling sa DAR. So ito lahat ay naayon doon sa mga provisions ng rice tarification. Ang laki Kailan pala pong ng- start? Oo, ang Kailan laki pong pala ng start kita ang niyan. pamamahagi ng 5,000? Ito ipapamahagi kaagad at ang gusto ni Secretary Chu Laurel Jr. ay matapos yung pamamahagi by September, tapos na lahat ito. So naka-ready So, na yung ongoing mga na to? guidelines. So anytime ay mai-release na ito. So Okay. At ilan po kung yung 5,000 beneficiary? Yes. Ilan po ang makikinabang doon sa 5,000? So kung 12 billion yan, about 2.4 million rice farmers yung makikinabang dito. So marami na naman yung nabigyan na before. So sa pamamagitan niya ng IMC or yung Interventions Monitoring Card, parang ATM yan, yung Yes. pera i-deposit na lang doon sa account nila at pwede nilang i-withdraw sa kahit anong ATM. And then yung mga bago naman na hindi pa nabigyan, so magkakaroon sila ng IMC, magkakaroon muna ng parang registration sila. Katuwang namin dito ang Development Bank of the Philippines. At sila yung partner namin para doon sa KYC na ginagawa para masigurado natin na sila talaga yung mga farmers na makaka-receive nitong ayuda galing sa ating pamahalaan. Asek, lahat ho ba ng mga farmers, ngayong weekend, marami yung mga namamasyal, may makakita sila mga palayan sa daan, may makakita sila doon mga magsasaka. Sila ba lahat ay may pakinabang, may makukuhang 5,000 piso? Di basta yata 2 hectares pababa yung sinasaka, Asek, no? Tama yan, Weng, kasi Ayun. nakalagay yan sa batas na dalawa yung condition para makareceive sila ng 5,000. Una ay registered sila dito sa Registry System for Basic Sector in Agriculture or RSBSA. At pangalawa, tama ka, kailangan yung kanilang sinasaka ay hindi tataas sa 2 hektarya. 2 Ayun, hektarya. 2 hektarya lang. Kasi so yung ibig mas sabihin- malaki ang sinasaka doon, sila yung kasama doon sa nabibigyan ng parang pool of resources sa ilalim ng Rice Tarification Law. Yes, karamihan kasi Yung para mga mga kooperatiba binibigyan ba, natin ASEC, ng no? mga, interventions sa makinarya, sa patubig, sa binhi at saka yung libreng pataba. Opo. The rest of the rice farmers will be receiving all this kind of interventions. Paano mula yung sa mga, DA. paano yun, Asek, yung mga hindi ganun umaabot ang hektarya nila? Hindi umaabot ng mga 2 hektarya. Pero magsasaka ho sila, Hindi, farmers parang sila. 2 hectares below. 2 hectares and below. Yun. Ah, and below. Oo. Okay. So, Yes. so Okay, walang linaw na. maiiwan doon sa benepisyo. Yes po. Actually, yung registered farmers natin sa RSBSA, 12 million. 2.7 million doon ay rice farmers. So, 2.4 million ito. So, malaking bahagi ng ating mga rice farmers Oo. ay talaga nabibigyan nitong 5,000 ayuda. Ito ba mga farmers, bahagi rin ba sila ng, miyembro din ba ho sila ng mga 4-piece kaya? Siguro, some of them, Meron ba? Asek. Yes, depende kung magka-qualify naman sila doon sa requirements ng DSWD para maitala sila bilang miyembro ng 4-piece. Itong Yeah. 5,000 cash na yan ay once a year lang ho ba yan? Once a year lang kasi binibigay natin lahat ng excess collection nga. Opo. And Malaki na wala kita. pong kondisyon dito. Pag tinanggap, hindi nasasabihin ng DA na dito mo lang ito pwedeng gastusin.
Tama yan kasi unconditional cash transfer ito. Bagamat hinihikayat natin yung mga magsasaka na ibalik sa bukirin yung kanilang mga ayuda pero walang hindi namin sinasabi sa kanila kung saan nila gagastusin Oo. dahil pandagdag sa kanilang mga gastusin. So itong Yeah. itong pondo na to mula to nung nakaraang taon na koleksyon. Yes, so yung collection last year, yun yung ipapamahagi ngayong taon. Ngayong so taon. para next year, yung collection ngayong 2024. Okay. Wala pa tayong idea kung magkano koleksyon ngayong taon. Normally, nagbibigay ng tawag dito, certification ng BOC ng total collection April of the following year. Pero every oo. quarter, Meron. after every quarter, nagbibigay naman sila ng tentative na how much na yung collection nila. Nadagdagan ba ang hope bilang? nitong Oo. ang hope nitong proyekto nitong programa na ito Ase, kung hindi ako nagkakamali ay 'di ba ibabalik ang yung naisin ibalik sa bukid sa produksyon ng mga magsasaka yung kanilang 5,000 instead na gastos sa ibang bagay. Although hindi siya mandatory, hindi obligasyon. Pero sana yun ang pangunahing layunin is mapangpalakas ba ng produksyon ng palay natin sa hinaharap. Tama yun. Kung kinakailangan nilang bumili ng additional na pataba, pambayad sa mga nagtatrabaho sa bukid o kahit anong gastusin sa bukid, yun sana yung encouragement ka na binibigay natin. Pero dahil nga sinasad ang batas na ito ay unconditional, so nasa discretion yun ng ating mga kasamang magsasaka. Nadagdagan ba ang bilang ng mga mabibigyan ngayon ng mga rice farmers? 2.4 Oh, million? Ito ba yung mas mataas kumpara last year? Mas malaki ngayon, Weng, kasi dati ang mga excess natin hindi ganito kalaki. So halos lahat ng mga 2 hectares and below ay nabibigyan natin. Okay, Kasi paano- yung total number ng farmers na 2 hectares and below ay nasa mahigit 2 million lamang sila. Oo. So more than 100% nabibigyan sila lahat. Yun. So, Yun totally pala. covered Oo, lahat. oo. Ang fear ko Yes, lang, po. Ase, kapag naamyandahan yung rice tarification law, at ngayon, at saka ngayon na nagbaba tayo ng taripa, hindi kaya mabawasan din yung pinamimigay natin na 5K sa hinaharap sa mga susunod na taon? Again, yung excess, yung pinamimigay natin na RFFA ay tama ka, base doon sa excess collection. So kung mababawasan yung excess collection, ay mababawasan din yun. Posible yung maibigay either yung 5,000 o yung number ng farmers na makaka-receive nitong unconditional cash transfer. Yun lang ang masaklap na Oo, katotohanan. so ngayon ang pinakamalaki siguro ng mga Oo. bilang ng mga benepisyaryo Oo. ngayong taon. Asek. No? Pero yung 10 billion na Rice Competitiveness Enhancement Fund, regardless kung magkano yung collection, 10 billion. Solid yun. 10 billion yung matatanggap ng ating mga magsasaka. Alright. Yun, alright. Naku, Asik, magandang balita yun para sa mga magsasaka natin. Sana magtuloy-tuloy. Maraming salamat po sa good news Thank ngayong you, Asek, umaga. sa plano na yan. And good luck. Maraming salamat po. Mabuhay kayo, Double Wing. Good Magandang morning, umaga. sir. Good morning. Ang spokesperson po ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel De Mesa, mga kapuso. Happy anniversary.